May mga taong hindi kailanman sumisigaw kahit gumuho ang mundo sa kanilang paligid at dito pa lamang ay may lihim ng nakatago. May mga taong nananatiling tahimik kahit ang emosyon ay gustong kumawala at sirain ang kanilang paninindigan. Hindi ito anyo ng kahinaan, kundi isang mas mataas na antas ng lakas na hindi kailangang ipagyabang. Ito ang kapangyarihang nagmumula sa loob at hindi umaasa sa pagkilala ng iba. Sa unang sandali pa lang, may bigat na ang tanong na bumabalot sa isip ng nakikinig. Ano ang meron sa mga taong ito? At bakit tila hindi sila natitinag ng kaguluhan ng mundo? Sa panahong ang karamihan ay mabilis mag-react at nagpapaalipin sa emosyon. May iilan na pinipiling huminto, huminga at manatiling buo sa gitna ng kaguluhan. Hindi sila manhid at lalong hindi sila malamig sa pakiramdam. Sila ay may malinaw na disiplina na hinubog ng karanasan at malalim na pag-unawa. Alam nila kung kailan kikilos ng may tapang at kung kailan mananahimik ng may dangal. At sa katahimikang iyon, unti-unting nabubuo ang kontrol na hindi kayang wasakin ng kahit anong pagsubok. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Sa gitna ng ating paglalakbay, mahalagang marinig ang tinig ng sinaunang karunungan. Ayon kay Epictetus, hindi ang pangyayari ang may kapangyarihan sa tao kundi ang paraan ng kanyang pag-unawa rito. Ang pahayag na ito ay hindi lamang paalala, kundi isang hamon sa mas malalim na disiplina ng sarili. Dito nagsisimulang mabuo ang kontrol na hindi nakikita ngunit malinaw na nararamdaman. Isang kontrol na hindi basta naapektuhan ng papuri o paninisi ng mundo. Ang malalim na kontrol sa emosyon ay hindi dumarating sa isang iglap o sa simpleng pagnanais. Ito ay hinuhubog sa araw-araw na pagpipigil, pag-unawa at pagtanggap sa mga hindi kontrolado. Sa bawat sandaling may tukso na sumabog sa galit, may pagkakataong manatiling matatag. Sa bawat pagsubok na dumaraan, may aral na tahimik na naglilinis ng loob at nagpapalawak ng pananaw. Hindi ito tungkol sa pag-ikot sa sakit o pag-iwas sa damdamin, ito ay tungkol sa pamumuno sa sarili kahit walang nakakakita. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga ugaling bihirang binibigyang pansin ng karamihan. Mga ugaling tahimik, ngunit matibay na siyang pundasyon ng panloob na lakas. Hindi ito nilikha para sa panandaliang inspirasyon lamang. Ito ay paalala ng isang mas malinaw, mas disiplinado at mas malayang paraan ng pamumuhay. Kung handa kang palalimin ang kontrol sa emosyon at patatagin ang sarili, manatili ka hanggang dulo at tuklasin ang 8 ugaling nagtatakda ng tunay na lakas ng loob. Unang ugali, marunong huminto bago tumugon. Sa bawat biglaang sitwasyong sinusubok ang emosyon, may mga taong marunong munang huminto bago pa man tuluyang matangay ng damdamin. Ang paghintong ito ay hindi aksidenteng nangyayari, kundi bunga ng matagal na disiplina sa sarili. Hindi nila hinahayaang ang unang bugso ng galit, takot, o pagkabigla ang magdikta ng kanilang kilos. Sa halip, binibigyan nila ng sandali ang katahimikan upang muling mabawi ang malinaw na pag-iisip. Dito pa lamang makikita ang pagkakaiba ng padalos-dalos at ng taong may malalim na kontrol sa emosyon. Ang agarang reaksyon ay kadalasang nagmumula sa emosyon na hindi pa napoproseso ng maayos. Kapag hindi napigilan, ang ganitong reaksyon ay nag-iiwan ng mga salitang mahirap bawiin at mga desisyong pinagsisisihan sa huli. Ang taong marunong huminto ay nagbibigay halaga sa epekto ng kanyang magiging tugon. Alam niya na ang bawat salita at kilos ay may bigat at pananagutan. Dahil dito, mas pinipili niya ang maingat na pagtugon kaysa pansamantalang ginhawa ng paglabas ng emosyon. Sa loob ng maikling paghinto, natututo ang isip na manguna kaysa sa damdamin. Nagkakaroon ng oras upang suriin kung alin ang totoo at alin ang bunga lamang ng emosyon. Unti-unting humihina ang kapangyarihan ng galit kapag hindi ito agad pinapakinggan. Sa halip na makipagbanggaan, natututo ang tao na umatras upang mas makita ang kabuuan ng sitwasyon. Ang distansyang ito ang nagbibigay daan sa mas malinaw at mas matatag na pananaw. Ang ugaling huminto bago tumugon ay pinakamahirap isabuhay kapag nasusubok ang ego at dangal. Sa oras ng pangmamaliit, pang-uudyok o kawalan ng respeto, dito tunay na nasusukat ang disiplina. Hindi lahat ng tahimik ay mahina.
at hindi lahat ng sumasagot ay matapang. Ang pagpipigil sa sarili ay nangangailangan ng lakas na hindi nakikita ng karamihan. Ito ang lakas na hindi kailangang patunayan, ngunit ramdam sa bawat kilos. Kapag ang paghinto bago tumugon ay naging likas na bahagi ng pagkatao, unti-unti ring nagbabago ang kalidad ng mga desisyon sa buhay. Mas nagiging malinaw ang direksyon at mas bihira ang pagsisisi. Hindi na emosyon ang humahawak sa manibela ng buhay, kundi ang sariling disiplina. At sa ganitong paraan, unti-unting nahuhubog ang kontrol sa emosyon na matibay at pangmatagalan. Ikalawang ugali, hindi inaangkin ang lahat ng nangyayari. May malinaw na hangganan ang taong may malalim na kontrol sa emosyon pagdating sa kanyang pananagutan sa mundo at sa mga pangyayaring wala naman talaga sa kanyang kamay. Hindi niya inaako ang bawat problema, pagkakamali, o kaguluhan na hindi naman nagmumula sa kanyang mga desisyon o pagkilos. Alam niya na maraming bagay ang nangyayari kahit wala siyang kasalanan at kahit ginawa na niya ang lahat ng makakaya. Sa ganitong uri ng pag-unawa, unti-unting nababawasan ang bigat na matagal nang nagpapabigat sa kanyang loob. Ang panloob na kapayapaan ay nagsisimula kapag tinanggap na hindi lahat ng nangyayari ay personal na laban na kailangang ipaglaban. Maraming emosyon ang sumisibol dahil sa maling pag-aako ng responsibilidad sa mga bagay na hindi naman dapat pasanin. Kapag inangkin ang galit, pagkadismaya at pagkabigo ng ibang tao, kusang nasisira ang sariling katahimikan. Kapag inangkin ang mga problemang likha ng sitwasyon o ng mundo, unti-unting nauubos ang lakas ng loob. Ang taong disiplinado sa emosyon ay marunong maglagay ng malinaw na hangganan sa pagitan ng sarili at ng panlabas na pangyayari. Sa loob ng hangganang iyon, nananatiling buo ang kanyang balanse at malinaw ang direksyon ng pag-iisip. Hindi lahat ng puna na naririnig ay katotohanang kailangang tanggapin. Hindi rin lahat ng opinyon na ibinabato ay may bigat na dapat magpabago ng loob. May mga salitang nagmumula lamang sa sariling kalituhan at sugat ng ibang tao. Ang taong may kontrol sa emosyon ay hindi agad kumakapit sa ganitong mga salita. Pinipili niyang suriin ng maigi kung alin ang may saysay at alin ang dapat hayaang lumipas. Kapag natutunan ng tao na huwag angkinin ang bawat pangyayaring dumadaan sa kanyang buhay, mas nagiging malinaw kung saan niya dapat ilaan ang kanyang oras, lakas at atensyon. Hindi na siya nauubos sa mga problemang hindi naman niya kayang ayusin o kontrolin. Mas nagiging magaan ang loob dahil alam niya ang saklaw ng kanyang impluensya. Ang ganitong kalinawan ay nagbibigay ng tahimik na kalayaang bihirang maranasan ng marami. Sa paglipas ng panahon, ang ugaling ito ay humuhubog ng mas matatag at balanseng emosyon. Hindi na madaling mabasag ng panlabas na ingay at opinyon ng kanyang katahimikan. Nanatiling malinaw ang isip kahit may kaguluhan at kawalan ng katiyakan sa paligid. Ang damdamin ay hindi na basta nadadala ng kilos, salita o paghuhusga ng iba. Dito lalong tumitibay ang kontrol sa emosyon na nakaugat sa sariling disiplina at pag-unawa. Ikatlong ugali, tinatanggap ang hindi komportabling damdamin. Hindi iniiwasan ng taong may malalim na kontrol sa emosyon ang mga damdaming hindi kaaya-aya sa pakiramdam at madalas ay mahirap harapin. Sa halip na tumakas o magpanggap na maayos ang lahat, pinipili niyang harapin ang lungkot, pagkadismaya at kaba ng may malinaw na kamalayan sa sarili. Alam niya na ang patuloy na pagtanggi sa emosyon ay lalo lamang nagpapalakas sa impluensya nito sa pag-iisip. Sa sandaling pinahihintulutan niyang maramdaman ang bigat, unti-unti ring humuhupa ang kapangyarihan nito. Dito nagsisimula ang mas tapat at mas malalim na pag-unawa sa sariling emosyon. Maraming tao ang agad naghahanap ng aliw, ingay o abala upang takpan ang hindi komportabling nararamdaman. Ngunit ang ganitong uri ng pag-iwas ay nagiging panandaliang lunas lamang na may mas mabigat na kapalit sa hinaharap. Ang disiplinadong isip ay marunong manatili sa damdamin kahit ito ay hindi ka nais-nais at nakakapagod dalhin. Sa pananatiling ito, unti-unting natututuhan ng tao na hindi siya kontrolado ng emosyon. Ang damdamin ay nagiging mensahe na dapat pakinggan at hindi isang kaaway na dapat labanan. Kapag tinanggap ang hindi komportabling damdamin ng walang pagtutol, nagkakaroon ng mas malinaw na relasyon sa sarili. Nabubuo ang kakayahang makinig sa loob nang hindi agad humuhusga o nagbibigay ng dahilan. Hindi na kinakailangang itulak palayo ang bawat kirot o bigat na dumadalaw sa isipan. Sa halip,
Ito ay kinikilala bilang bahagi ng karanasang humuhubog sa pagkatao. Ang ganitong pananaw ay unti-unting nagdadala ng katahimikan na hindi nakadepende sa panlabas na sitwasyon. Ang ugaling ito ay hindi nangangahulugang magpakalunod sa emosyon o hayaang lamunin ng damdamin. Ito ay kakayahang manatiling gising at may kamalayan kahit naroroon ang sakit at bigat. Hindi hinahayaang maghari ang emosyon sa mga desisyon, ngunit hindi rin ito tinataboy palayo. Sa pagitan ng pagtanggap at disiplina, nabubuo ang mas balanseng pag-iisip. Isang uri ng kontrol na hindi marahas, hindi mapanupil at hindi rin mapanlinlang. Sa pagdaan ng panahon, ang pagtanggap sa hindi komportabling damdamin ay unti-unting nagiging lakas. Hindi na madaling guluhin ng biglaang emosyon ang panloob na kaayusan at direksyon ng isip. Mas nagiging matatag ang loob sa harap ng mga hindi inaasahang pagsubok at pagbabago. Nanatiling malinaw ang pag-iisip kahit may bigat na kasabay ang bawat hakbang. Sa ganitong paraan, lalong tumitibay ang kontrol sa emosyon na nakaugat sa pag-unawa at katapatan sa sarili. Ika-4 na ugali. Pinipili ang pananaw bago ang reaksyon. Bago pa man kumilos ang emosyon, inuna ng disiplinadong tao ang paraan ng kanyang pagtingin sa sitwasyon upang hindi agad madala ng biglaang damdamin. Alam niya na ang iisang pangyayari ay maaaring magbunga ng magkaibang emosyon, depende sa kahulugang ibinibigay dito. Hindi niya hinahayaang ang unang interpretasyon na kadalasan ay emosyonal ang agad manguna sa kanyang kilos. Sa halip, sinasadya niyang suriin ang kabuuan ng nangyayari ng may distansya, linaw at mas malawak na pananaw. Sa ganitong tahimik na proseso, unti-unting nababawasan ang kapangyarihan ng emosyon na magdikta ng kanyang reaksyon. Maraming emosyon ang lumalakas hindi dahil sa mismong pangyayari, kundi dahil sa kahulugang ikinakabit dito ng isip. Kapag mali ang pananaw, nagiging mabigat ang pakiramdam kahit simple lamang ang sitwasyon sa tunay na anyo nito. Ang taong may kontrol sa emosyon ay marunong baguhin ang lente ng kanyang pagtingin bago pa lumalim ang damdamin. Hindi niya agad itinuturing ang bawat hamon bilang personal na pag-atake o pagkukulang sa kanyang pagkatao. Sa sandaling magbago ang pananaw, kusa ring humuhupa ang bigat ng emosyon na kasunod nito. Ang pagpili ng pananaw ay isang uri ng tahimik at panloob na disiplina na hindi kailangan ng papuri o pansin. Hindi ito madaling mapansin ng iba, ngunit malinaw na ramdam sa bawat desisyong ginagawa sa araw-araw. Sa halip na magpadala sa emosyon, inuuna niya ang pag-unawa sa konteksto at pinanggagalingan ng sitwasyon. Mas pinipili niyang makita ang aral kaysa sa insulto at ang pagkakataon kaysa sa hadlang. Sa ganitong pag-iisip, nagiging mas mahinahon ang loob kahit sa gitna ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Hindi lahat ng sitwasyon ay kailangang gawing mabigat at emosyonal sa loob. May mga pangyayaring mas nagiging masakit dahil sa sariling interpretasyon at hindi dahil sa tunay na bigat nito. Kapag natutunan ng tao na baguhin ang pananaw, kusa ring nagbabago ang emosyon na sumusunod dito. Hindi na kailangan ng labis na pagpipigil dahil ang reaksyon ay kusa ng humihina. Ang emosyon ay natural na sumusunod kapag ang isip ang unang namumuno. Sa paglipas ng panahon, ang ugaling pumili ng pananaw bago ang reaksyon ay nagiging likas na bahagi ng pagkatao. Mas nagiging malinaw ang pag-iisip kahit may kaguluhan at ingay sa paligid. Hindi na basta naaapektuhan ng biglaang salita, kilos o opinyon ng ibang tao. Ang loob ay nananatiling matatag dahil malinaw kung saan talaga nagmumula ang emosyon. Dito lalo pang tumitibay ang kontrol sa emosyon na nakaugat sa kamalayan, disiplina at malalim na pag-unawa sa sarili. Ika-5 ugali, hindi umaasa sa panlabas na pagpapatunay. Hindi ibinabatay ng taong may malalim na kontrol sa emosyon ang kanyang halaga sa papuri, pagkilala o pagsang-ayon ng ibang tao sa kanyang ginagawa. Malinaw sa kanya na ang opinyon ng mundo ay pabago-bago at madalas na ayon lamang sa pansariling interes ng nakatingin. Sa halip na habulin ang palakpak at pagpapatunay ng marami, mas pinipili niyang panatilihin ang katapatan sa sariling prinsipyo. Ang ganitong uri ng paninindigan ay nagbibigay ng katahimikan na hindi kailanman kayang ibigay ng panlabas na papuri. Dito unti-unting humihina ang kapangyarihan ng panlabas na impluensya sa kanyang emosyon at pag-iisip. Maraming emosyon ang nasisira dahil sa labis na pag-asa sa pagtanggap at pag-apruba ng iba.
Kapag ang papuri ay naging sukatan ng sariling halaga, ang kawalan nito ay nagiging malalim na sugat sa loob. Ang taong disiplinado sa emosyon ay nauunawaan na hindi niya kontrolado ang isip, damdamin at reaksyon ng ibang tao. Dahil dito, hindi niya hinahayaang ang pagbabago ng opinyon ng iba ang magdikta ng kanyang pakiramdam. Ang kumpiyansa na kanyang pinanghahawakan ay nagmumula sa loob at hindi hiniram mula sa labas. Ang panlabas na pagpapatunay ay kadalasang nagdadala lamang ng panandaliang ginhawa at pansamantalang sigla. Kapag ito ay nawala, kasabay din nitong nawawala ang kapanatagan at katiyakan sa sarili. Ang taong may kontrol sa emosyon ay hindi umaasa sa ganitong uri ng marupok na pundasyon. Pinapatibay niya ang sarili sa tahimik at matatag na paniniwala sa sariling direksyon at layunin. Sa ganitong paraan, nananatiling buo ang loob kahit walang nakakakita o pumapalakpak. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili sa bawat puna o pagdududa na ibinabato ng iba. Hindi rin niya kailangang patunayan ang kanyang halaga sa bawat pagtutol o hindi pagkakaunawaan. Ang katahimikan ay nagiging sandata laban sa ingay ng opinyon at paghuhusga. Sa pagtanggap na hindi lahat ay kailangang sumang-ayon, unti-unting nababawasan ang bigat sa damdamin. Ang ganitong uri ng kalayaan ay bihirang maranasan ng taong patuloy na naghahanap ng panlabas na pagpapatunay. Sa pagdaan ng panahon, ang ugaling ito ay humuhubog ng mas matatag at mas payapang emosyon. Hindi na basta naapektuhan ng papuri o batikos ang direksyon ng pag-iisip at kilos. Nanatiling kalmado ang loob dahil malinaw ang pinanggagalingan ng sariling halaga. Ang emosyon ay hindi na nakatali sa reaksyon at opinyon ng mundo. Dito tuluyang lumalalim ang kontrol sa emosyon na nakaugat sa tiwala, paninindigan at tahimik na pagkilala sa sarili. Ika-6 na ugali. Marunong magbitaw ng hindi na kayang kontrolin. May malinaw at malalim na pagkakaunawa ang taong may tunay na kontrol sa emosyon, kung alin sa mga pangyayari ang nasa kanyang kapangyarihan at alin ang tuluyang hindi na niya kayang baguhin o impluensyahan sa kabila ng kanyang pagsusumikap. Hindi niya sinasayang ang lakas, oras at enerhiya sa mga bagay na patuloy lamang nagdudulot ng bigat, panghihina ng loob at pagkadismaya na walang malinaw na resulta. Sa halip na kumapit sa mga sitwasyong wala ng direksyon o pag-asa, pinipili niyang magbitaw ng may dignidad, pagtanggap at tahimik na pag-unawa sa sarili. Ang pagbibitaw na ito ay hindi senyalis ng pagkatalo o kahinaan kundi bunga ng matagal na pagninilay at malalim na karunungan na nagmumula sa loob. Dito nagsisimula ang tunay na gaan, isang panloob na kalinawan na hindi nakadepende sa panlabas na ginhawa kundi sa sariling disiplina at pag-unawa. Maraming emosyon ang nagiging magulo at hindi mapigilan dahil sa pilit na pagkontrol sa mga bagay na likas na hindi kayang pigilin o baguhin ng tao. Kapag sinubukan ng isang tao na pilitin ang pagbabago sa mga sitwasyong wala na sa kanyang kamay, unti-unti siyang nauubos at nagiging alipin ng sariling galit, pagkabigo o takot. Ang disiplinadong isip ay marunong tanggapin ang hangganan ng kanyang impluensya at alam kung saan nagtatapos ang kanyang kakayahan. Sa tahimik at matalinong pagtanggap na ito, kusang humuhupa ang galit, pagkadismaya at panloob na tensyon na matagal nang nagpapahirap. Ang emosyon ay nagiging mas mahinahon at mas mabisa lamang bilang signal o mensahe, hindi bilang isang puwersang dapat labanan. Ang pagbibitaw sa tamang oras ay nangangailangan ng tapang pananaw at malalim na kamalayan na bihirang maunawaan o pahalagahan ng karamihan. Hindi ito madaling gawin, lalo na kapag may emosyonal o personal na halaga. Ang isang sitwasyon na nagpapasakit, nagpapabigat o nagdudulot ng pagkabigo. Ngunit ang taong may malalim na kontrol sa emosyon ay mas pinapahalagahan ang kapayapaan, katahimikan at sariling balanse kaysa sa pagtangkilik sa panandaliang emosyonal na ginhawa ng pagkapit sa sakit. Pinipili niyang protektahan ang kanyang sarili at panloob na katahimikan kaysa patuloy na masaktan at mauwi sa pagkalito. Sa ganitong matalinong pagpili, unti-unti ring nabubuo ang mas matibay, mas malinaw at mas balanseng paninindigan sa sarili. Kapag natutunan ng tao na magbitaw sa tamang oras, nagkakaroon siya ng mas malinaw na pananaw kung saan dapat ilaan ang kanyang oras, lakas at atensyon upang maging produktibo at maayos ang buhay. Hindi na siya nahihila pababa ng mga sitwasyong
Wala nang maidudulot na mabuti o nagdudulot lamang ng paulit-ulit na emosyonal na pinsala. Ang isip ay nagiging mas magaan, mas bukas sa mga bagong direksyon, at mas handa sa pagharap sa mga susunod na hamon. Ang damdamin ay unti-unting bumabalik sa balanse at nagiging gabay, hindi pangabanik sa kilos. Sa ganitong paraan, nagiging malinaw na ang kontrol sa sarili at emosyon ay hindi nakasalalay sa paligid, kundi sa sariling disiplina at kamalayan. Sa paglipas ng panahon, ang ugaling ito ay nagiging pundasyon ng mas payapang, mas disiplinado at mas maayos na buhay. Hindi na siya madaling maipit sa galit, panghihinayang o matagal na pagkabigo na minsan ay nagdudulot ng kawalan ng katahimikan. Ang loob ay nananatiling kalmado, matatag at malinaw dahil alam niya kung kailan dapat kumilos, kailan dapat maghintay at kailan dapat bumitaw ng may karunungan. Ang ganitong uri ng kalinawan ay nagbibigay ng lakas at kapangyarihan na hindi kailangang ipaglaban araw-araw o ipamukha sa iba. Dito tuluyang lumalalim ang kontrol sa emosyon, isang kontrol na nakaugat sa pagtanggap, tapang, tahimik na pagninilay at matibay na karunungan mula sa loob. Pangpitong ugali. Pinipili ang pagkilos ng may katahimikan ng isip. Hindi basta-basta kumikilos ang taong may malalim na kontrol sa emosyon kung ang isip ay magulo o puno ng tensyon at kaguluhan. Bago gumawa ng anumang hakbang, inuuna niya ang katahimikan at linaw sa loob, sapagkat alam niya na ang malinaw na isip ay laging gumagabay sa tamang desisyon. Hindi niya hinahayaang ang init ng damdamin, galit, o pagkabigla ang magdikta ng kanyang kilos kahit gaano pa kaakit-akit ang mabilisang solusyon. Sa halip, pinipili niyang unahin ang mahinahong pagninilay, pagsusuri sa sitwasyon at pagtimbang ng bawat posibilidad bago kumilos. Sa ganitong paraan, ang bawat aksyon ay nagmumula sa balanse at hindi sa kagustuhang basta makawala sa emosyon. Maraming tao ang kumikilos ng padalos-dalos dahil sa emosyonal na kaguluhan, takot o presyon ng kapaligiran. Kapag ginawa ito ng walang malinaw na isip, kadalasan ay nauuwi sa pagkakamali, pagsisisi o mas malaking kaguluhan. Ang taong disiplinado ay nauunawaan na ang katahimikan ng isip ay mas mahalaga kaysa pansamantalang bilis ng aksyon. Sa sandaling natutunan niyang ilagay ang balanse sa harap, nagkakaroon ng mas malinaw at mas maayos na direksyon ng kanyang mga hakbang. Ang bawat kilos ay nagiging mas makabuluhan, mas epektibo, at mas ligtas sa emosyonal na pagkasira. Kapag pinipili ng tao ang katahimikan bago kumilos, natututo siyang pahalagahan ang bawat sandali at bigyang halaga ang epekto ng kanyang desisyon. Hindi lamang siya nagiging maingat sa sarili, kundi pati na rin sa mga taong maaaring maapektuhan ng kanyang aksyon. Ang ganitong disiplina ay hindi laging nakikita ng iba, ngunit ramdam sa bawat epekto ng kanyang kilos at salita. Ang katahimikan ay nagiging sandata laban sa padalos-dalos na damdamin at pagkilos na maaaring magdulot ng pinsala sa sarili at sa iba. Dito ang kapangyarihan ay nananatili sa loob at hindi basta-basta naaapektuhan ng kaguluhan sa paligid. Ang ugaling ito ay hindi nangangahulugang mabagal o tamad sa pag-aksyon, kundi nangangahulugang may malalim na kaalaman kung kailan at paano kumilos. Hindi lahat ng pagkakataon ay nangangailangan ng mabilisang tugon at alam ng disiplinadong isip kung alin ang dapat unahin at alin ang maaaring hintayin. Sa pagpili ng tamang panahon at tamang paraan, nababawasan ang mga aksyon na nauuwi sa pagsisisi o kaguluhan. Pinipili niyang kumilos mula sa katahimikan, hindi mula sa kaguluhan ng damdamin o panlabas na presyon. Ang ganitong paraan ay humuhubog ng mas malakas, mas malinaw, at mas matatag na pagkatao sa pagdaan ng panahon. Sa paglipas ng panahon, ang pagpili ng katahimikan bago kumilos ay nagiging natural na bahagi ng pagkatao. Ang isip ay nananatiling malinaw sa kabila ng gulo at kaguluhan sa paligid. Ang damdamin ay hindi basta-basta kumokontrol sa mga aksyon, kundi nagiging gabay lamang. Ang bawat kilos ay nagiging mas makabuluhan, mas maayos, at mas epektibo dahil sa balanse at katahimikan ng loob. Pangwalong ugali, pinananatili ang panloob na katatagan kahit sa gitna ng pagsubok. Ang taong may malalim na kontrol sa emosyon ay hindi basta-basta natitinag ng kaguluhan, pang-aalipusta o bigla ang pagbabago sa paligid. Sa halip,
pinananatili niya ang katahimikan at malinaw na pag-iisip kahit na tila nag-aalimpuyo ang mga panlabas na pangyayari. Alam niya na ang panlabas na mundo ay puno ng hindi inaasahang hamon at pagsubok, ngunit ang kanyang panloob na katatagan ang siyang magiging sandigan. Hindi niya hinahayaang ang takot, galit o pagkadismaya ay diktahan ng kanyang mga desisyon o kilos. Sa ganitong paraan, ang kanyang loob ay nananatiling matatag at hindi madaling mabali ng anumang bagyo ng damdamin. Maraming tao ang nawawala sa direksyon kapag pinipilit nilang kontrolin ang lahat sa paligid at hinahayaan ang emosyon na mamuno sa kanila. Ngunit ang disiplinadong isip ay alam na may hangganan ang kanyang impluensya sa mundo, kaya't inuuna niya ang pagpapanatili ng panloob na katatagan kaysa piliting baguhin ang lahat ng hindi niya kayang kontrolin. Sa halip na malunod sa kaguluhan, pinipili niyang manatiling nakatayo sa gitna ng bagyo, matatag sa prinsipyo at malinaw sa layunin. Ang ganitong ugali ay nagmumula sa malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundo, at sa kakayahang tanggapin ang realidad ng hindi nawawala ang kontrol. Dito lumilitaw ang tunay na lakas ng loob na hindi nakadepende sa kapaligiran kundi sa sariling disiplina at pag-iisip. Ang panloob na katatagan ay hindi nangangahulugang walang nararamdamang emosyon, kundi ito ay kakayahang panatilihin ang balanse at malinaw na pag-iisip sa kabila ng emosyonal na alon. Hindi agad sumusuko o nagiging alipin ng takot at galit ang taong disiplinado. Sa halip, ginagamit niya ang damdamin bilang gabay at hindi bilang utos. Sa bawat pagsubok, natututo siyang maging mas mahinahon at mas mapanuri sa mga pangyayari sa paligid. Ang kontrol sa sarili ay nagiging mas matibay habang ang katahimikan ng isip ay nagiging likas na sandigan sa bawat hakbang. Sa ganitong paraan, ang bawat desisyon ay nagmumula sa malinaw, mahinahong pag-iisip at hindi sa impulsive na reaksyon. Kapag natutunan ng tao na panatilihin ang panloob na katatagan kahit sa pinakamahirap na sandali, nagkakaroon siya ng mas malinaw na pananaw sa buhay at mas matibay na kapasidad na harapin ang mga hamon. Hindi siya basta naapektuhan ng ingay, kritisismo o hindi inaasahang pangyayari. Ang kanyang damdamin ay hindi naging pasanin, kundi gabay na nagtuturo kung paano kumilos ng maayos. Sa ganitong estado, ang tao ay hindi na basta tumutugon sa kaguluhan, kundi kumikilos ng may malinaw na layunin at matatag na paninindigan. Dito tuluyang umuusbong ang kontrol sa emosyon na nakaugat sa malalim na disiplina, kamalayan at panloob na lakas na hindi matitinag ng mundo. Sa bawat sandali na pinipili nating huminto bago kumilos, tanggapin ang hindi komportabling damdamin at panatilihin ang katahimikan ng isip, unti-unting nahuhubog ang sarili na hindi basta-basta nadadala ng galit, takot o pagkabigo mula sa mundo sa paligid. Ang tunay na lakas ng loob ay hindi nasusukat sa dami ng pagsubok na napagtagumpayan kundi sa kakayahang manatiling matatag at malinaw ang isip sa gitna ng pinakamadilim na hamon. Ang bawat ugali na ating tinalakay ay hindi lamang prinsipyo kundi gabay upang mabuo ang isang buhay na may panloob na kapayapaan at kalayaan mula sa emosyonal na alipin at panlabas na impluensya. Sa bawat desisyon at kilos, unti-unti nating pinapanday ang katatagan na hindi nakadepende sa mundo kundi sa sariling disiplina, kamalayan at tahimik na karunungan. Ito ang pundasyon ng buhay na payapa, matatag at malaya, isang buhay na nagmumula sa loob, hindi sa papuri o opinyon ng iba. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong video